And good morning. Maayong buntag na tong tanan. Good morning po sa lahat. Amen. Hallelujah. Namiss ko po kayo. Lalong-lalo na dito sa pagsusunglit ba. No? Pag na-absent ka pala ng ilang days, bumalik ka dito, pawisan yung kamay ko. Halong ka pa ba? But by the grace of God, tayo po ay magpupuri sa Kanya. Okay? Sa araw na ito. Amen. Salamat po tayo sa Panginoon dahil inisip niya tayo malakas at mausap. So, Friday ngayon, kung sana tayo sa kwarto natin, pero nandito tayo nagpupuri sa Panginoon. Amen. Tayo po tayo lahat. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin para sa opening prayer, para pagsisimula sa ating gawain sa araw na ito. Amen. Please bow down our head. Amen. Hallelujah. 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 Panginoon naming Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, O Lord. Kami po, Panginoon, ay dinala mo dito sa panambahan na ito, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon, O Lord. Lord, before we go on, Panginoon, hingingit po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga maliliit, malalaki na kasalanan, Panginoon, na hindi kaya-aya, Panginoon, sa iyong paningin, O Lord God. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, upang karapat-dapat kami, Panginoon, na tumanggap sa iyong pagpapala sa araw na ito, O Lord God. Lord, usugin mo kami, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, O Lord God. Patuloy mo kami, Panginoon, nagabayan, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, to continue to seek your holiness, Panginoon. To continue to seek your kingdom, Panginoon, O Lord God. Gutumin mo kami palagi, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Turuan mo, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, na may pagpapakumbaba sa aming mga puso, O Lord God. Kami, Panginoon, ay nakadepende lamang sa iyo, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, na sumunod sa iyo, Panginoon, O Lord. Ikaw lamang, Ama, ang aming gabay, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, most of us, Panginoon, ay malayo sa aming pamilya sa Pilipinas, O Lord God. Gabayan mo ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapupubrihan, Panginoon, sa araw na ito, O Lord. Gusto namin, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan, Panginoon, through our song, Panginoon, O Lord God. Guide us, Panginoon, sa pag-aawitan sa araw na ito, O Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang may taas, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pag-aawit, Panginoon, O Lord God. We are ready, Panginoon, to receive your blessings, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong salita sa araw na ito, O Lord. Ama, we claim victory, Panginoon, sa panimula o sa pagtatapos ng aming gawain, Panginoon. We claim victorious, Panginoon, sa araw na ito, O Lord. At God, mula sa aming gawain, Panginoon, hanggat sa mga tapos, ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Ama, gabayan mo kami sa aming pag-aawit, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw lamang, at wala nang iba. Jesus' mighty name we prayed. Amen. Amen. Hallelujah. Please allow me to read one passage of verse in Psalm 133. Basahin ko sa Tagalog. Masdan ninyo ng pagkaputi at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. All the nation, all the tribes, we will sing to the Lord today. Hallelujah. Pwede tayong pumalakpak sa ating mga kamay. Ang ganda ng ating awit sa umagang ito. We are free to dance, we are free to clap, mga kapatid. Pahin natin ang ating Panginoon. Hey! We'll see your glory. Come on. Every nation bow before you.
unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every try to sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every try to sing, hey yo, 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 tayong pumalakpak mga kapatid. May sabay po kayo. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. We're singing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every try sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every try sing, hey yo, 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 there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God.
lamang, Panginoon, ang mapupurihan, Panginoon. Because you are holy forever, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay hindi nagbabago kailanman. Ang iyong salita, Panginoon, ay buhay. You are holy forever, O Lord. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name. Your name is the highest. Your name Is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. and the angels cry. Holy, The creations cry. holy. You were lifted high. Holy, holy forever.
praise God at sabi nga hindi aksidente na tayo po ay nandirito dahil may mensahe ang ating Panginoon sa araw na ito para sa ating lahat na kung ano man ito maaring personal ito sa atin o tamaan ito. Pero alam natin na sa Panginoon ito ay para sa ating sabi nga sa to divide and verse 1 to 6. Amen. Yan. So, ayan po. So, tayo po ay tumayo at sama-sama nating basahin yung James 5, verse 1 to 6. Amen. Sabi po, come now, you rich, weep and hold for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosions will be evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last days. Behold, the wages of the laborers who moved your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived in the earth in luxury and self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person, he does not resist you. Amen. Sabi po, tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa salita po ngayon na aming nabasa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay idinako mo, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, na nasama-sama, Panginoon, na makapakinig, Panginoon, ng salita, Panginoon, na ihahayag mo sa araw na ito, Panginoon. Bago pa man, Panginoon, kami po linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon, upang maging karapat-dapat, Panginoon, na tanggapin namin, Panginoon, ang salita, Panginoon, na aming maririnig sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na idinako mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang mga salita, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, ay para sa aming ay katututo, Panginoon, at para sa buhay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay aming madakil at mapapurihan lamang, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na itago mo lamang, Panginoon, ako sa iyong likuran, Panginoon, na gamitin mo lamang, Panginoon, akong daluyan, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, na nais mo iparating, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang mga salita, Panginoon, na nalalabas, mamumutawi sa aking bibig, Panginoon, naway, Panginoon, ay ito'y manggaling lamang sa iyo, Panginoon. At i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ang puso, Panginoon, ang isipan ng bawat isa, Panginoon, na natanggapin, Panginoon, ang mga salita, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po yung magsiyo po. Amen. Sa ating pong teksto ngayong araw, ang konteksto po ng verse na ito, na verse 1 to 6, is sinimulan po ni James ang isang bagong seksyon ng kanyang liham kung saan marahas niyang kinokondena yung mga rich people. So nagsimula siya sa pamamagitan ng babala sa kanila tungkol sa paghihirap na kakaharapin nila. Teka po, hindi ko mabasa. Ayan. Ayun. So, yun po. Nagsimula po si James sa pamamagitan ng babala sa mga taong ito, yung mga rich people, tungkol sa paghihirap na kakaharapin nila.
ginagawa niyang ang pagkondenang ito, katulad nung style po nung pagkondena ng mga propeta nung sa lumang tipan. Kabilang dito yung paglalarawan sa pagkawasak, pagkasira ng mga taong ito, taong mayayaman na ito na parang nangyari na, at inilatag din po ni James yung mga paratang laban sa mga mayayamang may-ari ng lupa na nangaapi sa mahihirap. At kasama din sa krimeng ito yung pagiging makasarili, pang-aabuso sa kanilang mga manggagawa at yung kawalan ng interes. At sinabihan nga niya nga yung mga mayayamang makasalanan na ito na dapat magsimulang umiyak at managoy dahil ang kanilang paghatol ay darating sa araw ng Panginoon. So ito po yung konteksto nung 1 to 6. So marami po siguro sa atin na nagnanais na maging mayaman. Sino po ayaw gustong maging mayaman? Di ba lahat naman tayo nangangarap maging mayaman. Amen po? Pero po bang hindi? Sige po. Yun po, di ba? Lahat naman tayo nagnanais. Baka nga yung iba sa atin dito, yung bank account nila, 6 o 7 digit na yung bank account. Di ba, kuya? Kuya, ikaw ba? Si kuya, ano, di ba? So, yun po. Dahil nga naman, syempre, alam naman natin, pagka mayaman tayo, parang madali na yung buhay na susustentuhan na natin yung mga pangangailangan natin. Hindi na tayo nag-iisip ng mga kung saan tayo kukuha ng mga gagastusin natin. At saka yung bukod doon, may sarili tayong bahay, sasakyan, o yung mga at saka yung mga kung ano pa yung bagay na meron sa isang mayaman. At yung minsan nga yung mga luho natin talaga nasusunod. Aagala tayo sa iba't ibang lugar, nakakapasyal tayo, nakakabili tayo ng mga nais nating bilhin. At kung tayo nga yung Kristiyano, sasabihin pa nga natin sa sarili natin, kung tayo mayaman, at least kakapagbigay ako ng maganda, mas malaki sa panambahan para sa ating Panginoon. Ito naman talaga yung mga dahilan, di ba, kung bakit tayo nangangarap na maging mayaman o magkaroon ng ginawa sa ating buhay. Pero marami po tayong mababasa sa Biblia ng mga paalala patungkol sa danger. Sa danger ng paghahangad na maging mayaman. Kayamanan sa buhay. Marami po tayo. Isa nga po dito ang sikat na passage na makikita natin o mababasa sa 1 Timothy 6, chapter 6, verse 9 to 10. Sabi po dito, but those who desire to be rich fall into temptation, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. At sa 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Amen. So kung nababasa po natin yung mga paalala ng Biblia, sinasabi nga natin na talagang dangerous o delikado talaga maghangad ng kayamanan, maghangad na maging mayaman. Pero minsan talaga pumapasok pa rin sa isip natin, sige, subukan nating maging mayaman. Siguro hindi naman ako matutokso, hindi naman ako mafuful sa mga na sinasabi dito. Kaya minsan iniisip natin na yung kayamanan kasi ito yung makakapagbigay nga ng solusyon sa ating mga problema. Pero hindi na natin naiisip na ang kayamanan din pala ay makapagbigay din sa atin ng problema. Marami na po tayong mga Kristiyano o tao na nabasa o narinig na naghangad po na maging mayaman. Mga kwento ng buhay ng mga tao na naghangad na yumaman, pero sa kalaunan po naging miserable yung kanilang mga buhay. Yung mga tao na trabaho ng trabaho, yung mga nagtatayo man ng mga negosyo, minsan pa nga yung iba nagbabaka sakali, di ba, mga tumataya sa mga lottery. Kasi iniisip nila na pag tumama sila ron, instant millionaire sila. So yun po yung mga paraan nila kung paano nila hangarin yung maging mayaman o yung kayamanan. Isa po sa nabasa kong kwento is yung si Abraham Shakespeare. Isa po siyang
ordinaryong tao lang na nag-struggle nung panahon na tumaya sa isang lottery, Florida Lottery noong 2006 at nanalo po ng jackpot price na $40 million. So doon po nagsimula yung kanyang miserableng buhay nung nanalo na siya ng lottery na yon. Simula pa lang, nung pagkapanalo niya pa lang, inakusahan agad siya nung coworker niya na ninakaw niya lang yung ticket, na hindi sa kanya yung ticket, na dun nga yun sa coworker niya. Pero siya po ay nanalo sa suit na yon, sa hearing na yon, sa kaso na yon. So napunta pa rin sa kanya yung pera. At dahil nga sa buhay niya na yon, naging maluho siya at may nakilala siyang isang didimur na gustong isulat yung kanyang mga naging karanasan at nagnanais na i-manage yung kanyang mga pera dahil nga napapabayaan niya. At nang pumayag nga siya, doon po nagsimula na nakawin ng didimur na yon yung kanyang mga pera. At hindi po nakontento yung didimur na yon sa pagnanakaw ng pera. Doon po siya po ay pinatay at inangkin yung kanyang kayamanan. So yun po isang example na naghangad ng kayamanan na naging miserable yung kanyang buhay. At sa Pilipinas nga, di ba, marami po tayong mga nakikita o nakikilalang kwento o nababasang kwento tulad ng mga artista o mga politiko. Pati nga yung mga kaibigan natin o kamag-anak na nagsikap na maging mayaman pero sa uli naging miserable yung mga kanilang buhay. So sa ating teksto po, ginamit ni James yung style sa Old Testament ng mga Old Testament prophet na kung paano niya kinondena yung mga ungodly rich na umaapi sa mga mahihirap. At kung pagbubulay-bulayan nga po natin yung ating teksto, makikita po natin dito na hindi po natin makikita dito yung apela ni James na magsisi yung ungodly rich sa kanyang kasalanan, sa kanyang mga kasalanan. Kundi sa halip ay ito po ay isang masakit na pagtuligsa sa galit na darating sa mga taong ito, sa mga ungodly rich na ito na binanggit sa tekstong ito. So, bagamat may mga ilang Kristiyano po o professing Christian sa loob ng simbahan nung panahon ni James na sinulat o nilalahad niya ang mga salitang ito, na guilty po sa kasalanan na pagiging ungodly rich. Pero ang mga salitang ito po na sinishare ni James ay hindi po para sa loob ng simbahan. Ito po ay para doon sa mga tao. Ang pangunahing target niya po dito ay yung mga di makadiyos na mayayaman sa labas po ng simbahan. Ito nga po ay pinakita sa kanyang prediction of judgment na darating para sa mga taong ito at gayon din kanyang binanggit kung ididiretso po natin yung ating pagbasa, binanggit sa verse 7 kung saan in-address yung mga tagapakinig na brethren o kapatid. Dahil hindi nga po para sa kanila ang mensahe na iyon, ang pagkondena sa mga mayayamang ito, sa mga ungodly rich. Pero tingnan po natin bakit po gumugol si James ng 6 na verse para po tuligsain o kondenahin yung mga rich people na ito sa labas ng simbahan. Na alam naman natin na hindi nila marinig o mabasa yung mga sinabi ni James. Nakatulad din po ng mga ginagawa ng mga Old Testament prophets na nagagawad ng kapigatian sa mga Israel pagans enemies na di naman nababasa o naririnig o sinasabi ng mga propetang ito. Kung basahin po, makikita po natin yan kung babasahin natin yung Isaiah chapter 13 hanggang sa chapter 19. Pero ang mga salitang ito po na sinare ni James ay may dalawang layunin. Kaya nila ito inihayag, kaya po ito sinare ni James o inihayag sa loob ng simbahan. Una po,
They should encourage us who know God to be faithful and endure, knowing that in due time, He will judge the wicked. So ito po yung warning. Ito po yung dahilan o yung purpose kaya binigay po ni James sa loob ng simbahan yung warning na ito, yung mga para po encourage ang mga mananampalataya na nakakilala sa Diyos na maging faithful nga at mag-endure hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At dahil tayo nga po ay nagtitiwala na ang lahat ng mali ay tatama ng ating Panginoon at tayo po ay gagantimpalaan niya kung susundin natin ang ating Panginoon sa kanyang mga utos. At hindi po nakakalimutan ng Diyos ang ating pagpapagal. Kaya po ito ay sinasabi nila na encouragement sa mga mananampalataya para maging faithful. Ikalawa po, it should warn us not to fall into any temptation that will follow into sins that will bring judgment on the wicked. Dahil nga po ang mga tagapakinig ni James ay mga mahihirap at inaapi, alam naman natin na ang mga mahihirap at inaapi ay mas madaling tuksuin o kasi pag nakita nila yung isang mayaman o isang tao na may kaya sa buhay na maalwan ang kanyang pamumuhay, magiging mas madali silang na maging mayaman. Dahil iniisip nila na nakikita kasi nila sa mga mayayaman na parang ito yung solusyon sa mga problema nila. Kaya nga po tayo kapag nakakita minsan ng mga taong o nakikita natin sa mga Facebook o sa mga post ng ating mga kapatid o mga kaibigan na may mga bagong sasakyan, mga bagong bahay o ano namang gadgets na pinopost nila, yung mga papasyal-pasyal pa, yung mga picture ng mga kusan-san na lugar na nagpapasyal. Yun, sasabihin mo, magko-comment ka, sana all. Minsan ganun tayo na di natin naiisip na tayo pala ay nagkakaroon na ng inggit sa ating sarili, sa ating kasalanan. Alam naman natin na ang inggit ay isa ring kasalanan. Kaya maaari po tayong matukso o na maghangad, na maging mayaman sa maling kaisipan na ang kaligayahan ay nakasalalay sa pagiging mayaman. So minsan marami talagang tao yung iniisip nila pagka mayaman ka, doon nakasalalay yung ating kaligayahan. Parang hindi ka na magkakaroon ng problema, hindi ka na mag-ano kapag maginawa ang iyong buhay pagka mayaman ka. Kaya nga po si James ay sumulat upang magpaalala sa atin na panatilihing tuwid ang ating values, keep our priorities in line. Kung ano yung alam mong tama bilang mga mananampalataya, dahil darating ang panahon na tayo ay gagantimpalaan ng ating Panginoon. Kahit sa ngayon, tayo ay may mga pagsubok sa ating buhay. Sinabi nga ni James sinabi nga ni James na because wealth can be a dangerous trap, we should be careful not to use it in an ungodly manner, but rather to be faithful. So dito makikita po natin yung 3 points tungkol sa kayamanan. Sa pagiging ayun nga, sabi po, una po, wealth can be dangerous trap that leads people to eternal destruction. Hindi po itinuturo ng Biblia na masama ang pera. Na pera mismo yung masama. Bagkus ito po ay lubang mapanganib. Ang pera po ay nagiging mapanganib kapag ito ay nahulog sa mga kamay ng taong madaling magkasala. Tinawag nga ni Jesus na mababasa natin sa Luke 16:9 at 11 na unrighteous mammon. Dahil ang mga kamay na mga nakakahawak ng mga perang ito ay madalas na ginagamit ito sa kasalanan. Minsan nga yung pera hinihalin tulad sa baril na may mga bala, na puno ng bala o kaya sa apoy. Dahil ang mga ito ay kapakipakinabang naman talaga. Pero kapag nagamit ng hindi tama,
o with evil intent. Ito ay napaka-powerful na makapinsala sa iyong sarili. At minsan pa nga sa iyong buhay. Ang pera po kapag nasamahan ng fallen, greedy at pusong makasarili, doon po nagsisimula yung panganib. Sinabi nga po ni Jesus sa Matthew 19, verse 23 to 26. Then Jesus said to his disciples, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, "So who can be saved?" Ang sinagot po ni Jesus. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." So, James showed 3 ways that wealth can become a trap that leads to spiritual destruction. So, nagpakita po si James ng tatlong dahilan o tatlong ways ng kayamanan ay maging trap para tayo po ay magkasala o mawala sa ating pananampalataya. Una po, to be rich without God is to be short-sighted in light of eternity. Sabi nga po na karamihan sa mga mambabasa o yung mambabasa ni James ay yung mga mahihirap nga at naapi, kaya maaring kung natatanong nila sa kanilang sarili o sa kanilang isipan na bakit kailangan maging righteous kung ikaw naman ay if all it gets you is oppression. Bakit kailangan maging righteous kung ikaw naman ay naapi? Kasi makikita natin na yung mahirap nga na ito ay mga umattend ng mga mananampalataya, pero sila po ay naapi. Sabi po, mariring nilang iniisip na why not pursue wealth if it gains you some comfort? Bakit daw hindi maghangad ng kayamanan kung ito naman talaga ang magbibigay ng comfort sa atin? Ang sinagot po ni James dito, because judgment is ahead. Di dapat tayo maghangad ng kayamanan. So tingnan po muli natin yung pasimula sa James 5:1-3. Sabi po ulit dito sa James sa 1:3, "Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosions will be evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasures in the last days." So pilit pong sinasabi rito ni James, ang kayamanan ay pansamantala lamang po, at ang paghuhukom at ang iyong eternity ay malapit nang dumating. Kaya ang paghahangad po ng kayamanan at pagtitiwala bilang solusyon sa mga problema o sa mga pangailangan na ating nararanasan. Habang nababaliwala naman po yung ating Panginoon na isang kahangalan. Kung tayo po ay patuloy na naghahangad ng kayamanan pero na-disregard na po natin yung ating pananampalataya, nababaliwala na po natin yung ating Panginoon. So sinabi po ni James na ito po ay isang kahangalan. May three indicators of wealth in James times mentioned in our text to show how it is temporary. So pinakita po dito sa verse 1-3 yung tatlong indicators ng kayamanan ng panahon ni James. Una po is yung grain. Alam naman po natin na yung grain, nung panahon ni James, ang bigas, ang grain, iniimpok po nila, tinatago sa mga containers na malalaki, basta iniipon nila.
So, pag marami ka daw pong grains ng panahon na ikaw po ay mayaman. So, ito po yung mga sinasabi ni James na kung bakit po temporary ito. Dahil ang grains po ay sinabi niya po sa verse 2 na your riches have rotted. Ikalawa po is yung clothing. Nung panahon nga din po ni James na ang tao pagka nakakapagpalit ng damit, madalas nakakapagpalit ng mga damit. Yun nga, kung halimbawa nagpapalit ka ng damit ng 3 beses sa isang araw, kinukonsider ka na nilang mayaman. In a world where most of the poor only had the clothes on their backs, it was a sign of wealth to have more than one change of clothes. Ito po makikita natin sa Genesis 45 verse 22. Tingnan nyo na lang po pagka kayo po ay nagbabasa ng Biblia. Sa Josh 7:21, sa Judges 14:12 at sa 2 Kings verse 5, chapter 5 verse 5 at sa verse 22. Sinabi nga din po ni Paul na yung sa Acts 20:33, the Apostle Paul could claim that he had coveted no one's monies or clothes. So, inalitulad po ni Apostle Paul yung money yung clothes sa pera. Gayun din na inulit po ni James, yung sinabi po, yung paalala po ni Jesus tungkol sa clothes. Clothes are subject to the ruin of moths. Sa Matthew 6:19 po, sinabi po dito na, do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. So, yun po, inanitulad din po nila yung kayamanan, yung mga clothes sa kayamanan. Tatlo po is yung, ayan po, Matthew 6:19. So, ikatlo po is yung gold and silver. So, alam naman po natin na yung gold and silver, hindi naman to talaga kinakalawang, hindi po nakakalawang. Pero, ginamit po ito dahil para ipakita ng mga bagay na ito ay mawawala ng saysay. At mababaliwala sa last days o sa pagdating. Last days meaning sinasabi na kung sa ating sa tao, maaaring sinasabi sa ating kamatayan, yung mga gold and silvers na mga tinatabi nila natin ay mababaliwala, hindi na po natin magagamit. So sabi nga ni James 5:3, it is in the last days you have stored up your treasures. So tinutukoy po niya yung buong panahon, yung last days na yon, sa pagitan ng pag-akyat ni Kristo sa langit at ikalawang pagparito yung kanyang pagbabalik. Na tinitingnan bilang last days. Makikita po natin mababasa po natin sa Acts 2:17, 2 Timothy 3:1, at sa Hebrews chapter 1 verse 2. Pero yung huling kamatayan nga, yung kamatayan nga po ay kinukonsidera din, sinasabi rin na last days para sa ating lahat. Tulad nga po nung talinghaga na mababasa natin sa Lucas 12 verse 16-21, na nalaman ng isang mayamang hangal sa talinghaga ni Jesus na marami siyang nakaimbak para sa buhay na ito. Ngunit nang siya ay namatay, siya ay dukha, kung saan ang pinakamalaga, hindi siya mayaman sa Diyos. So, dun po sa talinghagang iyon, yung tao po na yon ay naging hangal dahil marami siyang nakaimbak sa kanyang buhay, pero nung siya po ay namatay, wala po siyang nakaimbak para sa ating Panginoon. Sabi nga, to be rich without God is to be short-sighted in light of the eternity. Ikalawa po is yung to be rich without God gives temporary comfort and ease, but long-term misery. Ang isang ungodly person o isang hindi mananampalataya ay nagkakamali po talaga ng pag-aakalang yung pinapagginhawa nila yung kanilang sarili kapag yung pinapagginhawa nila yung kanilang sarili at yung kanilang pamilya kapag sila po ay naging mayaman.
kapag sila po ay nagkakaroon ng maraming pera o nagkakaroon ng ng kayamanan, po ang isang tao po sinasabi na gumiginhawa yung kanyang sarili. Pero sinabi nga ni James na nag-iimbak tayo o yung mga taong ito ng kapighatian at paghihirap para sa huling paghuhukom. Na kung saan yung mga bagay nga na ito, yung mga kayamanan ito na kanilang pinagkakatiwalaan o kanilang inaasahan para po sa kanilang kaginawahan ay magresulta po ng kanilang pagkawasak sa huli. Ang Biblia nga po ay nag-utos sa atin na ibigay ang mga pangailangan sa buhay para sa ating pamilya at sa ating sarili. Amen po. Di ba sinabi rin po sa Bible na sustentuhan mo o yung ibigay mo yung pangailangan na yung ng pamilya na yung pamilya. Sabi nga po sa 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So minsan yan po talaga yung dahilan natin kapag kaya tayo ay nag-iipon, di ba? Para sa ating pamilya. Kapag tayo po ay tatabi ng pera sa bangko, ito ay para sa future ng ating mga anak, the future ng ating sa kinabukasan ng ating pamilya. Kaya kailangan naman talaga nating i-provide yung mga pangailangan ng ating pamilya. At wala naman talagang masama na mamuhay ng maginhawa. At kung maginhawa pa nga tayo, makapagsilbi pa nga tayo, mas marami pa nga tayong magagawa na para makapagsilbi sa ating Panginoon. Dahil yung mga tao nga, kung kukumpara nga natin sa mga taong nag-i-struggle sa buhay na kailangan araw-araw ay kumayod o magtrabaho para lang may makain sa isang araw. So napakasarap talaga maging maginhawa dahil may time tayo na makapagsilbi sa ating Panginoon. Hindi katulad ng mga taong ito na talagang maubos yung oras sa pagtatrabaho, sa paghahanap ng kikitain sa araw-araw para lang may makain. Kaya nga minsan yung mga modern na o yung mga gamit natin sa bahay, katulad nga po ng mga washing machine, yung mga rice cooker, ito po ay nakakatulong sa atin para po tayo magkaroon ng oras sa ating pamilya. Minsan nga, di ba, yung washing machine mo, may pag-automatic pa yan. Yung ilalagay mo na lang yung gamit mo, tapos hintayin mo lang ng tuyo na. So, isang oras yun. So, yung isang oras na yun, pwede ka na maka-attend ng Bible study nun kasi yung isang oras na naman yung Bible study natin. Kaya yung mga gamit na ito is ginagamit talaga ng binigay din sa atin ng Panginoon para magkaroon po tayo ng time. Kasi kung mano-mano yung laba mo, hindi ka talaga makakapag-attend ng Bible study kasi mag-focus biga ka eh. So, yun po yung ano natin, yung mga tulong ng mga bagay na ito. Ayan. So, nagiging problema lang po yung mga bagay na ito kapag tayo po ay kinontrol na nito. Instead na tayo po ay mag-control dito, halimbawa po yung mga gadgets, di ba? Minsan, yung mga gadgets, yung mga cellphone, talagang magagamit natin yan, lalo na, halimbawa, kung tayo nasa work, marami tayo sa ating mga kapatid, talagang na-join sa ating Bible study, sa prayer meeting, gamit yung cellphone lang nila. So, yun, napakagandang paraan po yung ginagamit nila sa mga cellphone nila para makapaglingkod sa ating Panginoon. Pero kung gagamitin po natin yung cellphone sa ibang paraan, tulad lang ng pagpe-Facebook, pagpo-post ng mga kung ano-ano, parang ako yan. Pati mo ako tinatamaan dito. Bali, yun po yung hindi magiging magandang epekto ng mga bagay na ito. Kaya nga po tayo pinapaalala ni James na to be rich without God, give us temporary comfort and ease. But ito po ay magdudulot sa atin ng kapighatian. So tayo po ay dapat maging maingat sa paggamit ng mga bagay na ito.
Dahil minsan po talaga yung mga bagay na ito is nakakapagpalayo sa ating Panginoon. Sumunod po is, to be rich without God provides short-term advantage but long-term loss. So, sinabi nga, kapag may pera ka, marami kang kaibigan, di ba? Lagi naman nating sinasabi yan, naririnig. Kapag may pera ka, sikat ka, so, kaya nga yung pera, kaagibat nito is yung power. Kaya nga po maraming mga politician yung nananalo sa election dahil po sa marami silang pera, dahil lang sa pera. So ito po yung mga short-term advantage na ibinibigay ng kayamanan ng kung walang Diyos sa ating buhay, ito lang po ay magpapataba sa ating puso para sa time na sa oras ng paghukom, tayo po ay mahatulan. Ikalawa po is yung ikalawa pong points about wealth is we should be careful not to use wealth in an ungodly manner. So, ang maling paggamit po ng kayamanan ay magdadala po sa isang tao sa kakilakilabot na paghatol na mabasa nga po natin sa verse 1 na nagpapaiyak at nagpapahagulgol sa paghihirap yung mga tao na ungodly riches na yun. Dahil mali po yung paggamit nila sa kanilang kayamanan. Kaya dapat po tayong maging maingat na nagpapahayag na nagsasabi na kilala natin yung Diyos, ang ating Panginoong Diyos, pero makikita naman sa ating buhay, makikita naman sa atin na paggamit natin sa paggamit ng ating mga kayamanan, sa paggamit ng ating mga pera na tinatanggi natin siya. Sabi nga sa Titus 1:16, they profess to know God, but their deeds, they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed. Bagamat marami pong panganib yung itinala ni James dito sa kanyang sinulat, binanggit niya po rito yung 4 na di maka-Diyos na paggamit ng kayamanan. Yun po yung Titus 1:16. Una po is yung hoarding na makikita natin sa verse 2 to 3. Pangalawa po yung cheating people out of money, makikita natin sa verse 4. Sa verse 5 naman yung living luxury while disregarding the needs of others. At sa verse 6, hurting innocent people for the sake of gain. So kung mapapansin po natin yung 4 na yon is nagsimula sa pinakamababang kasalanan hanggang sa palaki ng palaki hanggang sa pinakamalaki. Sabi po sa una is we should be careful not to hoard wealth. Sa verse 2 and 3. So, yun nga po, sino po ba sa atin yung mga marami ng ipon sa dyan, sa Pilipinas, sa mga bangka? Sabi po dito, we should be careful not to hoard wealth. Hoard is yung pag-iimbak, di ba? Pag-iipon. So, meaning, kapag tayo po ay patuloy na nag-iipon, di ba? Tunay po kayo. So, depende po, pagka tayo po ay talagang nag-iipon, nag-iimbak ng mga pera, tawag po dyan, hoarding. Yung mga taong trabaho para madagdagan yung pera nila na milyon-milyon na nasa bangko, dinadagdagan pa. So, yun po. Siyasatin po natin yung sarili natin na baka nag-iimbak na tayo ng kayamanan. Nasa huli po ay hindi naman natin mapapakinabangan at napapalayo pa tayo sa ating Panginoong Diyos. Muli sinabi nga sa Biblia na tustusan natin ang ating mga pamilya at yung ating sariling pangangailangan. Ngunit hinahatulan nga nito yung pag-iimbak ng ating pera at mga ari-arian na dapat sana yung mga pera na tinatago natin ay paggamit para isulong yung para maihayag o magamit ng ating mga may share yung gospel o yung salita ng Diyos para ilapit yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon at upang makatulong sa iba.
So, napakahirap po nun, di ba? Kailangan mong suportahan ng yung tustusan yung pangailangan ng pamilya, pero kailangan mo rin maglingkod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, kapag sinasabi mo, nag-iipon ka ng pera, nagtatago ka ng pera sa bangko para sa kinabukasan ng iyong pamilya, para sa pangailangan ng pamilya, okay po yun. Kasi sinabi mo, para sa iyong pamilya, kasi sinabi naman talaga sa Bible yun na inutusan tayo na magtustos sa ating pamilya. Pero yun nga, sinabi rin na hatulan tayo sa pag-iimbak. So, nasa puso po natin kung paano natin iniipon o iniimbak, tinatago yung pera na yun. Kung paano po pagtatakbuhin na yung dalawang yun, kung tatanungin niyo po ako, hindi ko rin po masasagot kasi hindi ko kailangan mo tustusan yung pamilya, kailangan mong pag nag-ipon ka naman, baka nag-hoard ka na pala. So, ang hirap sagutin. Baka kayo po ay sa side yung sarili, maaring masagot niyo po ito sa ating sarili. Basta ang alam po natin na kailangan natin tustusan yung pangailangan ng ating pamilya habang nagbibigay po tayo sa gawain ng ating Panginoon at tumulong sa mga nangangailangan. Lagi po nating isa-isip na kadalasan talaga sa likod ng pag-iimbak o sa likod ng hoarding ay may dalawa lang po doon, kasalanan ng kasakiman o kawalan ng tiwala sa Diyos na maglaan para sa ating mga pangailangan sa inaharap. So hindi ko po sinasabi na huwag kayong mag-ipon na baka magalit kayo sa akin. Ako hindi talaga mag-ipon kasi wala naman ako ipon. Amen. So yun po baka magalit kayo sa akin na amen. So yun po. Sinasabi lang po na sabi nga kanina na tustusan mo yung pangailangan ng pamilya mo habang nagbibigay kayo sa gawain ng Panginoon at tumulong sa mga kailangan. Ano na yun? Sagot na yun sa tanong kung paano natin pagtatagpuin yung dalawang yun. Pangalawa is, we should be careful not to cheat people out of money. Makikita naman po natin na marami na talagang gumagawa nito. At kaya nga tinutuligsa ni James yung mayayamang may-ari ng lupa dahil dinadaya niya po yung kanyang mga manggagawa sa kanilang pinaghirapang sahod. Maaaring hindi po sila binayaran yung buong halagang pinangako sa kanila o dinadaya sila sa amount na dapat na ibayad sa kanila. Pero ito po ay pangkaraniwang problema po na nabanggit ng maraming beses sa Biblia, yung pandaraya ng mga mayamang ito. Sa Leviticus 19:13 na po sinabi, huwag mong apihin ang iyong kapwa o pag nakawan man siya. Ang sahod ng isang upahan ay hindi mananatili sa iyo buong gabi hanggang sa umaga. Sa ngayon po talaga maraming mga tao yung nandaraya dahil sa pera. At sa iba-iba pong paraan makikita po natin sa mundong ito. Diyan yung sikat na budol gang, di ba? Lulukuhin ka tapos para lang makuha yung pera mo. Para lang po kung nabudol sa atin dito. So yun po. Budol, yung mga budol, yung mga nagpapautang ng mga malalaking interes. Dinadaya rin po natin yung mga ating kapwa. Ganun din yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Yan po, dinadaya din po natin yung ating kapwa nun. Yung mga scammer, marami pa po tayong makikita na panliling lang dahil sa pera. Kaya nga po tayo ay pinaalalahanan ng ating Panginoon na maging maingat tayo na hindi makapanlin lang sa ating kapwa dahil sa pera. Tatlo po is, we should be careful not to live in luxury and self-indulgence. So ayan po. Marahil po yung sinulat po ni James ito na ang nasa likod po ay si Lazarus.
alam niyo siguro, si Lazarus at yung rich man na mababasa natin sa Luke 16:19-31. Siguro alam niyo na po yung kwento na ito na kung saan yung rich man ay namumuhay sa karangyaan. Samantalang si Lazarus ay kumakain lamang ng mga mumo mula sa hapag ng mayayaman. Pero after po nang sila ay mamatay, yung kanilang papel ay nabaliktad. Si Lazarus po ay napunta sa Abraham bosom. Samantalang yung rich man ay napunta sa apoy ng impyerno. Dahil nga po yung rich man ay talagang ginamit niya po yung kanyang kayamanan para mamuhay sa karangyaan. Pero malinaw po sa Biblia na hindi po pinupunto ng storyang ito ng Lazarus and rich man na yung mayayaman ay pupunta na kapag naging mayaman ka, pupunta ka sa impyerno. Mahirap ka, sa langit ka. Kaya sasabihin mo, maging mahirap na lang ako dahil sa langit. Hindi po yun ang punto ng kwentong ito. Ang punto po is maging na tayo po ay maging maingat nga po sa kayamanan. Amen. Malinaw po na makikita natin sa Biblia po na may mga tao pong mayayaman na maka-Diyos at may mga mahirap naman na hindi maka-Diyos. Makikita rin naman po natin ito sa kasalukuyang panahon na marami po talagang tao na mayayaman na talagang maka-Diyos talaga, na talagang tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos, at marami rin mahihirap talaga na talagang masasama. At sinasabi po na dito po sa kwento ito na sinasabi na ang salvation talaga ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa Ephesians 2:8-9 nga, mababasa natin po. Ang huli po is we should be careful not to hurt innocent people for the sake of our profit. So yan po, ito po ay kakambal nung do not cheat people out of money. Dahil kapag tayo po ay nanloko ng tao, sigurado po masasaktan po natin yung isang tao kapag siya po ay niloko natin sa magitan ng pera po. Dahil kapag niloko po natin siya, masasaktan talaga natin yung kanyang damdamin, na damdamin ng tao ito. Kaya dapat po, tayo ay maging maingat na huwag makasakit sa iba para lang po sa ating pansariling kapakinabangan sa pananalapi. Pangatlong punto po is our responsibility is to be faithful to God in the realm of financial stewardship. So napakahalaga po ng ating responsibilidad na maging tapat tayo sa ating Diyos sa panahon po ng tayo po ay pinagbabala financially. Kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon, kayo po ay magiging isang mabuting tagapangisiwa ng pera, ng kayamanan na ipinagkakatiwala ng ating Panginoon sa atin. Alam naman po natin ang Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat, at kaya dapat po tayong magbigay ng account sa Kanya kung paano natin ito ginagamit, paano natin gagamitin ang mga perang ito. Sinabi nga po ni Jesus sa Luke 16:10, "He who is faithful in a very little thing is faithful also in much, and he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much." So, sinasabi po dito yung very little thing is yung pera talaga, na kung ikaw po ay faithful sa maliit na bagay na ito, siguro sasabihin mo, pera, hindi naman little thing yan, talagang malaki. Pero sa Panginoon, sa ating Panginoon, little thing lang, very little thing lang to. Na kung tayo po ay naging faithful, tayo po ay nagiging faithful din sa malaking bagay. At kung tayo po ay nagiging unrighteous dito sa pera ito, tayo po ay naging unrighteous din sa malalaking bagay. Kaya kung gusto po nating ipagkatiwala sa atin ng Diyos yung tunay na spiritual na kayamanan, patunayan po natin sa ating sarili na sa pamamagitan ng pagiging tapat, sa pamamahala, sa pananalapi na ipinagkatiwala niya sa atin.
sabi nga, wealth is good tool if we are careful to use it as stewards of the Lord. But it is dangerous trap if we adopt a worldly perspective towards it. Examine often your stewardship of the resources that God has entrusted to you. Lagi po natin isipin yung salita ni Paul na sa 1 Corinthians 4:2 na it is required of stewards that one be found trustworthy. Tayo po ito na. Amen. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe, Panginoon, na iyong inilahad, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ay, ang mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na sakit para sa amin, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na in needs, Panginoon. Kaya minsan, Panginoon, kami po ay nagpupurso, Panginoon, ng mga wealth, Panginoon, ng mga kayamanan, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na minsan, Panginoon, naiisip namin na ang mga perang ito, Panginoon, ay katugunan, Panginoon, sa pangailangan. Ngunit, Panginoon, alam din namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang kasagutan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangailangan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagbibigay lamang sa amin ng lakas, Panginoon, na upang makuha namin, Panginoon, ang mga kayamanan ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang magbibigay sa amin, magtitiwala sa amin ng mga kayamanan ito, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay patawarin, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay minsan, Panginoon, ay nawawala, Panginoon, sa aming focus sa iyo, Panginoon, dahil sa paghangad, Panginoon, ng mga material na bagay na ito, Panginoon. Muli, Panginoon, kami patuloy mong samahan, Panginoon, sa araw-araw na aming ginagawa, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay patuloy na mangusap sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay hindi maligaw, Panginoon, magkamali, Panginoon, sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon, manampalataya, Panginoon, at sa iyo lamang mag-depend, Panginoon, sa aming mga pangailangan. Panginoon, ang lahat na ito, Panginoon, ay aming tinataas, Panginoon, may pagpupuri at pagsamba sa tamang pangalan ni Jesus. Amen.